So 5 months post of rhinoplasty update. So since a lot of you guys are asking me about my nose, so here's the update. I don't know guys if it's already late for me to update you about my rhinoplasty, but was my decision. I wanted to give myself a time to heal and also to adjust before sharing it online. That I am in my 5 months post of I think I'm ready to I think no, I feel more comfortable to share with you an update and also answering all your questions like how much and where and who is my doctor, just like that. This is my nose right now. As you can see, ang gamit ko palang camera right now is yung front cam. I'm using my iPhone 13 Pro Max. And yeah, as you can see guys, hindi naman siya super ganun ka ano, katulis talaga. Pag gumaganon lang siguro, ayan, ganyan. So, ano bang una kong sasagutin? Kasi sobrang daming tanong and i-refresh ko dito yung mga nagtatanong pa rin until now kung sino nga or ano, kung sino yung doctor ko, saan ako nagpa-rhinoplasty. This is frequently asked question about my rhinoplasty. So, why did I decided to get my rhinoplasty? So, since then, bata pa lang ako guys, ang gusto ko na ipagawa is yung ilong ko. Since ito nga yung mas pansinin sa akin at yung lips ko. Wala yung filler and that is natural. Talaga yung pinapansin sa akin at pinangaasar. Second one is how long was the surgery? Umabot ata siya ng 1 to 2 hours. Was it painful? Guys, for this one, ayoko kasi kayong matakot sa mga ganito ganyan. So, pwede naman kayong mamili if sedated or not. If sedated, yun yung tulog kayo. Pag inoperahan, di pagising nyo, okay na. But mag-a-add kasi kayo doon. So, when did the swelling go down? Until now, yung swelling niya, ito pa rin. May swelling pa rin. I don't know bakit ang tagal. Pero alam ko kasi umaabot to ng 1 year to 2 years yung swelling niya. So, it really depends on your body. So, yung iba, pagka-opera, okay na agad. And, katulad ko, hindi siya agad okay. Maga pa rin siya until now. I'm in my 5 months post-op, pero yung, currently yung alar ko is maga pa, and yung dito, ayan, maga pa yan. Kaya parang minsan, napapansin ko na parang, ano ba? Tabingi ba siya or what? Kasi nga, mas nauuna pong gumaling tong kabila kesa dito. How many days before I recovered? So, 7 days, okay naman na siya. Kasi ang 4th day, tatanggalin yung cast, yun nandito. And after that, babalik ka ng pang 7th day, yun naman yung mga stitches. So, pwede na ata mga 2 weeks, pwede ka na bumalik sa work. Kaso lang, siguro yung mga work lang, alam mo yung, hindi siya talaga matatamaan, maalog, or ma-stress. Kasi, malaking factor yun. What are the things I use for healing and recovery? So, wait lang, kukunin ko. Ito sa binili ko, and grabe, sinave talaga ako nito, grabe. Kasi, as a person na talagang nasanay ng patagilid talagang humiga, ito talaga yung lifesaver. Kasi ang advice is that you have to sleep in elevated position. And as a person who's struggling doing that, kasi nga, nasanay talaga ako ng patagilid and kung ano-anong ginagawa pag makatulog. And, ayun, bumili din ako ng Nexilo, bukod dito sa ano na to. Kung tatanungin nyo kung saan ko to nabili, dun tayo sa legit, dun na lang kayo sa, kung saan ako bumili. So, bumili din ako ng pang cold and hot water. Kasi, ang dumi na niya. Wait lang, gamit na gamit kasi. O, diba, very hicks na siya. Yuck! And ito, kailangan talaga to, yung mga vitamin C. Para mas mabilis kayong gumaling. Mas mabilis akong gumaling dyan. And, ayun, hindi na siya masakit talaga. It's just that yung swelling is hindi natin agad-agad din maaalis. Pineapple juice, ano pa, ang dami talaga. Hindi ko maisa-isa, pero sobrang dami kong pinili. Talaga. Kung nagpe-prep pa ako ng meal, basta guys, sobrang dami kong ginastos para lang talaga maano ko yung fantasy ko. Naging matangos yung ilong. So, ang dami ko talagang ginastos. And hindi. Sa next question pala siya, what vitamins or supplement did I take after surgery? So, may inaano naman sila doon na antibiotic. Basta, I don't know kung ano yung pinaka-tinake ko. Tapos, bumibili pa ako noon. Vitamin C talaga ng New White. Guys, lifesaver talaga. So, kita nyo naman kung gaano ka-glowy yung skin ko. Diba? New White lang yan.
Yung white na glutathione and vitamin C, pinagsasabi ko siya. So yun, malaking help siya talaga. Do people notice the change immediately? So apparently yes, kasi nung nakita nila ako after a month, kasi nga it's really a secret rhinoplasty journey of me. And doon nakita nila ako. Syempre nagulat sila kasi ate ang tangos. So is it worth it? Would I do it again? Yes. Kung ako talaga, syempre yes na yes kasi ito talaga. One of my dream is to get the rhinoplasty. Hindi man goods to after 1 year, then babalik ako doon kay doc para ulitin yung ginawa. How much is my rhinoplasty? Alam ko ito yung pinaka-aantay nyo. So, it really depends sa ipapagawa nyo. So, in my case, di ko kasi siya na ano, pero 70K plus yung mga expenses pa. Ang ano ko, hindi ko talaga siya na-track to. Yung ipon ko nasa 130 plus, mga ganun. Tapos, yun ate, basta naubos siya. Pero yung rhinoplasty itself, nasa 70K plus. It's my doctor. Dr. Ferdinand Lacson po, sa Manila. My advice for those planning to get rhinoplasty, well, kailangan nyo ng maraming tapang that day. Kasi hindi na kayo pwedeng umusog pag nandun na kayo. And I do hope that you can follow me, subscribe to my YouTube channel kasi I'm really planning na maging content creator and gawin lahat ng mga pwedeng gawin. Kasi yun talaga yung one of my dream is to be a content creator. And yeah, sama-sama tayo sa glowing journey. And sasabihin ko na sa inyo yung mga iba kong mga pinagawa sa aking katawan. Pero hindi na surgery yun na. So, drop your questions about anything. So guys, magkita-kita tayo sa aking next vlog. And really hope na nakahelp ako sa inyong decision about sa rhinoplasty. So guys, abangan nyo din kasi ako inaabangan ko rin talaga kung anong kalalabasan nito after 1 year kasi if hindi talaga ito maganda and kasi nga medyo hindi pantay nga yung ano na, 'di ba, yung healing process niya. So mas nauna yung right side. So hindi siya pantay yung healing process niya. And I really hope na hindi siya ate kasi 'di ba? I'm really expecting na this is my first and last time that I'll gonna do the rhinoplasty kasi nga ayoko nang mag-healing-healing. Doon lang naman medyo mahirap talaga. Babalik ulit tayo sa elevated position ng pagtulog, yung mga ganun. And yung mga restrictions sa food, we have to follow everything. Kasi kailangan. As you can see, ayun na yung 5 months post-off ng rhinoplasty. So, yeah. 'Di ba? So, miski ako, inaantay ko talaga kung ano yung kalalabasan niya kasi alam ko ninipis pa 'to. And nag-down kasi na yung swelling dito na sa ilar. So, sana talaga pantay siya. Kasi pantay naman daw siya sa personal. It's just that if I'm gonna use my back cam, magapa talaga to and kitang-kita yung swelling. So, yun lang. So, Doc Lacson, sana hindi na tayo magkitang muli sa aking pagbabalik. Ayoko na bumalik dyan. So, yun lang. Thank you so much, guys. Alagang Ferdinand Lacson to. And alagang Cosmed. So, Cosmed po ako. Cosmed Philippines. Sa Manila. So, yun lang, guys. Idadrop ko na lang dito kung saan mismo. Okay? Bye-bye.